kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Bakit takot sa bawang ang mga aswang? Ang paniniwalang takot ang mga aswang sa bawang ay bahagi ng malalim na kultura at alamat sa Pilipinas. May ilang posibleng dahilan kung bakit ito naging bahagi ng paniniwala. Ang bawang ay may matapang na amoy na maaaring ituring na nakakataboy sa masasamang espiritu o nilalang. Sa maraming kultura, ginagamit ito bilang proteksyon laban sa masasamang nilalang. Ang bawang ay may antimicrobial properties at madalas na ginagamit sa panggagamot. Sa mitolohiya, ang mga mapanirang nilalang tulad ng aswang ay may kahinaan sa mga bagay na may kakayahang magpagaling o maglinis ng negatibong enerhiya. Sa maraming kultura, ginagamit ang bawang bilang panlaban sa masasamang espiritu o demonyo. Dahil madaling makuha ang bawang at madali itong gamitin, ito'y naging popular na pangontra sa aswang sa mga kwento. Madalas itong isinabit sa pintuan o bintana upang hindi makapasok ang aswang sa bahay. Bagaman alamat lamang ito, ang paniniwala ay bahagi na ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Si Maria Labo ay isang kilalang tauhan sa mga alamat at kwento ng kababalaghan sa Pilipinas, lalo na sa Visayas at Mindanao. Siya ay madalas inilalarawan bilang isang aswang, isang nilalang na kumakain ng tao. Ayon sa alamat, si Maria Labo ay isang ordinaryong babae na nagmula sa isang mahirap na pamilya. Siya ay mabuting asawa at mapagmahal na ina. Upang matulungan ang kanyang pamilya, nagtrabaho siya bilang kasambahay o caregiver sa ibang bansa. Iba-iba ang bersyon, minsan sa Canada o sa Middle East. Doon, napabalita na siya ay nakaranas ng kakaibang insidente. Sa ilang bersyon, sinasabing may sumumpa sa kanya o kaya'y natuklasan niya ang pagkain ng karne ng tao. Pagbalik niya sa Pilipinas, napansin ng kanyang asawa ang kakaibang pagbabago sa kanya. Isang araw, iniwan ni Maria ang kanilang dalawang anak sa bahay. Sa kanyang pagbabalik, napansin ng kanyang asawa na nagluto siya ng ulam. Laking gulat niya nang malaman na ang niluto ni Maria ay ang laman ng kanilang sariling mga anak. Dahil dito, tinaga siya ng kanyang asawa gamit ang isang itak. Gayunpaman, hindi siya namatay. Tumakbo siya palayo habang dala ang sugat sa mukha. Sinasabing ang pangalang Labo ay mula sa salitang lab na tumutukoy sa sugat na iniwan sa kanyang mukha. Hanggang ngayon, itinuturing si Maria Labo bilang isang alamat at babala sa mga bata. Ginagamit ang kanyang kwento upang takutin ang mga hindi sumusunod sa magulang o gising pa sa gabi. May mga naniniwala pa rin na siya ay naglalagalag sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, naghahanap ng susunod niyang biktima. Disclaimer lang po, ito ay kasabihan at teorya lamang ng marami. Ang kwento tungkol sa Biringan, isang misteryosong lungsod sa Samar, ay isang bahagi ng lokal na alamat at hindi napatunayang totoong lugar. Maraming kwento ang nagsasabi na ito ay isang mahiwagang syudad na hindi basta-basta nakikita ng ordinaryong tao. Ayon sa mga alamat, sinasabing ito ay isang modernong syudad na puno ng naglalakihang gusali at makabagong teknolohiya, na tila mas advanced pa kaysa sa mga nasa totoong mundo. Maraming naniniwala na ang mga nakatira rito ay mga engkanto o supernatural beings na may kakayahang magpakita o magtago mula sa mga mortal. May mga kwento ng mga taong bigla na lang nawawala at pinaniniwala ang nadala sa Biringan. May ilan daw na bumalik, ngunit iba na ang kanilang kilos o itsura. Ayon sa ilang testimonya, may mga negosyanteng nakatanggap ng kakaibang business proposals mula sa mga taga Biringan, na kalaunan ay naglaho na lamang ng walang bakas. May mga ulat na minsan itong nakikita ng mga biyahero sa dagat o himpapawid bilang isang napakagandang lungsod, ngunit agad din itong nawawala. Bagamat wala pang konkretong ebidensya na nagpapatunay sa pag-iral ng Biringan, nananatili itong isang mahalagang bahagi ng folklore ng Samar. May mga nagsasabing ito ay isang metapora o simbolismo para sa mga bagay na hindi madaling ipaliwanag, ngunit para sa iba, ito ay isang misteryong hindi dapat balewalain. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba na maaaring may katotohanan nito? Bakit buntis ang madalas binibiktima ng mga aswang? Mga kaibigan, ang kwento patungkol sa mga aswang ay tinuturing bilang isa sa pinakaluma at pinakasikat na kwento sa Philippine mythology. Ayon sa mga kwentong ito, ang madalas nilang gawing biktima ay mga buntis, lalo na yung mga malapit ng mga anak. Noong unang panahon ay sikat ang kwento patungkol sa mga tiktik o aswang na nagmamatsyag sa paligid at nagbabantay sa bubong ng isang bahay na may nakatirang buntis. Sinasabing sila ang madalas gawing biktima dahil ang mga aswang daw ay kumakain ng tao at ang pinakamasarap para sa kanila ay yung mga sanggol.
Kaya naman noong mga panahon yon ay todo bantay ang buong pamilya kapag may buntis sa kanila na umaabot pa sa puntong pati yung kanilang mga kapitbahay ay alerto rin. Hanggang sa panahon natin ngayon ay may iilan pa rin ang nagsasabing nakakaranas sila ng ganito at nakakarinig ng tunog ng mga tik-tik sa paligid, hindi lang sa probinsya kundi pati na rin sa syudad. Ikaw kaibigan, naranasan mo na ba ang ganitong pangyayari? Disclaimer lang po, ito ay kasabihan at teorya lamang ng marami, nasa sa inyo pa rin kung maniniwala kayo o hindi. Maraming salamat mga kaibigan. Malas nga ba ang painting na to na ginawa ni Juan Luna? Mga kaibigan, ito ay pinangalan ng Portrait of a Lady na pinaniniwalaang may dalang sumpa at kamalasan sapagkat nabuo raw ito ni Juan Luna dahil sa matinding galit. Ayon sa kwento, nagduda umano siyang nagtataksil ang kanyang asawang si Pardo de Tavera kaya niya ito napatay pati na ang kanyang biyanan. Sinasabing ang mga nagmay-ari ng painting na to ay minalas sa buhay, kagaya na lamang nila Manuel Garcia na lubos na nalugi sa kanilang negosyo, Betty Bantog Benitez na naaksidente sa Tagaytay, Tony Nazareno na nagkaroon ng malubhang sakit, at ang huling nagmay-ari nito ang pamilya Marcos na napaalis naman sa pwesto noong nagkaroon ng people power. Magmula noon ay wala nang nagtangkang bumili nito at ngayon ay namamalagi na lang yung painting sa National Museum. Ang orihinal na pangalan nito ay Paz Pardo de Tavera, ngunit di kalaunan ito ay pinalitan ng Portrait of a Lady dahil napag-alaman na ang babae sa larawan ay hindi ang asawa ni Juan Luna kundi ibang babae. Ikaw kaibigan, bibilihin mo ba ang painting na to?